Kung napanood nyo na ang KMGS mga ka-jungle, na itampok na ang halaman na ito dahil sa isang plantitang namatayan ng alagang aso at nagkasugat-sugat ang mga kamay nito. Dahil sa halaman na dumpkin. Gaano nga ba ka-poisonous ang mga dumpkin plant? Gusto mo bang malaman? Tapusin nyo ang video na ito. Hello mga ka-jungle, maupay nga adlaw. Sa episode na ito ay aalamin naman natin kung gaano nga ba kadelikado ang dumpkin plant. Ang dumpkin plant ay may scientific name na Dieffenbachia. Isa itong magandang indoor at outdoor plant, mga ka-jungle. Dahil sa batik-batik na kulay nito at malalapad na dahon maliban sa maganda ay inaalis nito ang mga harmful toxic air. Opo mga ka-jungle, ang dumpkin plant o Dieffenbachia ay nakakalason. Ito ay may toxic chemicals na nagtataglay sa mga dahon, sanga at mga ugat nito. Kapag in-ingestion ang party ng halaman na ito ay maaaring magdulot ito ng irritation sa bibig, lalamunan at tiyan. Maaaring magdulot din ito ng pagkaantok, pagsusuka at pamamaga ng lalamunan. Kung may nalunok na dahon ng mga dumpkin plant ay mahalaga talaga na agad humingi ng tulong medikal. Ang halaman na dumpkin o Dieffenbachia ay maaaring magdulot ng pangati kapag ito ay ma-expose sa balat. Ito ay dahil sa mga maliliit na kristal na matatagpuan sa mga dahon nito na nagbumuka ng karaniwang mga kemikal na tinatawag na oxalate crystal. Kapag ang mga ito ay maipalabas sa balat ay maaaring magdulot ito ng reaksyon tulad ng pangati, pagpapantal at pamamaga. Ang pangangati ay maaaring maging sanhi ng ilang kadahilinan na tulad ng allergy, irritation at dermatitis. Kung ikaw ay nahahalata at ang pangangati sa balat kapag nahawakan mo ang mga halaman na dumpkin, maaari ito ang isang reaksyon sa chemical na natagpuan sa halaman. Para maiwasan ang pangangati, i-discontinue mo ang paghahawak ng halaman na dumpkin at kung hindi po maiwasan ang paghahawak ng halaman na ito, maaaring gumamit ka ng gloves, ibang protection bago mo itong hawakan upang maiwasan direct contact ng inyong balat. Kung ang pangangati ay malala o kung meron kayong ibang pang mga sintomas tulad ng pamamaga, hirap sa paghinga, mahalagang kumonsulta sa isang healthcare professional para sa tamang pagsusuri at lunas. Ayon sa aking kaalaman, ang dumpkin o Dieffenbachia ay isang halamang ornamental na maaaring mapanganib kapag malunok ito o nalunok dahil sa mga chemical nitong nakakapag-irritate sa bibig at lalamunan. At kung pag-uusapan naman sa swerte, ang halaman na ito ay may dalang swerte sa ating ang mga dumpkin dahil according to Feng Shui, ito ay nagrepresent ng prosperity at abundance. Ang dumpkin ay came from Arecaceae family. It is a native plant that originated from the Caribbean at South America. Pero despite sa magandang benefits nito sa atin, ay delikado pala itong halaman mga ka-jungle. Pero since ako ay isang plantita at nagkikare sa inyo na dapat meron din tayong mga halaman sa ating mga tahanan, hindi hadlang ang dumpkin kahit isa siyang nakakalason na halaman o toxic. Ito ang mga paraan upang makaiwas sa ating lason. Iwasan ng direktang paghawak sa halaman. Pwede mo itong ilagay sa taas kung kayo ay may bata o may mga pusa. At kung meron kayong mga pusa, wag na lang kayo mag-alaga ng mga ganitong halaman, yung mga iba na lang na mga non-toxic plant. Pangalawa naman, ilagay sa isang ligtas na lugar. Iwasan ng paglalagay ng dumpkin plant sa mga lugar na madaling maabot ng mga bata. Pangatlo, mag-ingat sa paghawak sa halaman matapos pamumulaklak. Kapag naglalabas ng bulaklak ang dumpkin plant, maaring mas mataas ang osmolality ng lason ng mga dahon at tangkay nito. Siguraduhin mag-ingat at iwasan ang pag-irap o paglapit sa halaman kapag namumulaklak ito. Pang-apat naman, ang paglilinis ng halaman. Maaring tanggalin ang kaunting lason sa mga dahon ng dumpkin sa pamamagitan ng paglilinis ng mga gamit na sambong at paghugas ng pinggan, sabon at pagbabakuna. Iwasan ang pagkain ng halaman. That is the right dahil mga ka-jungle, kapag hindi naman tumakain ng isang bata, wala namang mangyayari talaga. Pero tandaan mga ka-jungle na ang mga sagot ko na ibinigay ay hindi pang medikal at kung may mga pag-alinlangan kayo sa dumpkin plant, mainam makumonsulta sa isang professional na halamang gamot o medical eksperto. Ang ating mga dumpkin plant ay mayroong oxalate crystal na delikado sa ating mga alagang hayop at pati na din sa atin. Kapag aksidente daw itong nahawakan ang dagta mula sa stem ng dahon ng halaman, dahil ito ay nagkukos ng pagkasunog, pamamaga ng bibig at dila, pati na rin ang pagkahirapan sa paglunok at pagsusuka ng paglalaway. Ganon na nangyari sa alagang aso sa isang plantita sa KMGS.
Posibleng pinaglaruan nito ang halamang Damcane gamit ang bibig dahil sa pagnguya at pagkain ng halaman at nire-release nito ang oxalate crystal na siya ang nagdudulot ng irritation sa bibig. Kaya pala naglalaway at naparalyze hanggang nahihirapan huminga ang aso. Para naman sa plantita naman na maagang nagkasugat-sugat ang kamay ay dahil baka mali ang pagputol ng kanyang stem ng halaman at aksidenteng nahawakan niya ito. At nahawakan siguro ang dagta nito na hindi nakakapag-gloves. Palagi tayo magsuot ng protective gloves lalo na kapag tayo ay nagpro-propagate ng mga halaman. Ang mga halaman na Dieffenbachia at mga philodendron ay dapat hawakan ng maingat. Ilayo ito sa mga bata at mga alagang hayop upang maiwasan natin mga ka-jungle anong mga aksidente at worse pagkamatay ng ating mga alagang hayop. Ayan na nga mga ka-jungle na i-share na natin ang idea ng halaman na ito kung gaano ito ka-toxic sa atin. Pero alam nyo ba mga ka-jungle na ang halaman na ito ay napakaganda talaga. Nasa atin lang naman kung paano natin maalagaan nito at paano tayo mag-iingat dito. So ayan na nga mga ka-jungle ang ating mga halaman na Damcane plant. Meron ba kayo nito mga ganitong halaman? I-comment nyo naman. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo na yes. At huwag kalimutan i-share ang video na ito para makita din ng karamihan at i-like at i-follow mo din ang ating Facebook page. And I will see you next episode because more plant, less stress.